Magandang araw Pilipinas, heto na ang pinakabagong update sa lagay ng panahon ngayong araw, September 30, 2025, Tuesday. Sa ngayon lumabas na ang low pressure system na matagal nang minomonitor at bagamat nasa labas pa ito ng Philippine Area of Responsibility, malaki ang chance na ito ay maging bagyo at direktang makakaapekto sa bansa. Dahil dito patuloy tayong hinihikayat na manatiling alerto at updated. Bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel para sa pinakabagong ulat panahon. Ayon sa Pag-asa, ngayong araw nakakaapekto pa rin ang easterlies sa malaking bahagi ng bansa. Sa forecast weather condition ngayong araw, asahan ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan at thunderstorms sa Metro Manila, Bicol Region, Bulacan, Rizal at Quezon. Posibleng magkaroon ng flash floods at landslides lalo na sa mga mabababang lugar at sa mga bundok na madaling maapektuhan ng malalakas na ulan. Samantala, ang natitirang bahagi ng bansa ay makararanas ng partly cloudy hanggang cloudy skies na may isolated rain showers at thunderstorms. Karaniwan itong nangyayari sa hapon o gabi at maaaring magdulot ng biglaang pagbaha at landslide lalo na sa mga mababang komunidad. Para naman sa wind at coastal waters condition, inaasahan sa buong Luzon ang light to moderate na hangin mula southeast hanggang northeast at may taas ng alon na nasa pagitan ng 0.6 hanggang 2 metro. Sa Visayas at Mindanao, light to moderate din ang hangin mula southeast at bahagyang maalon hanggang katamtaman ang kondisyon ng dagat. Bagamat ligtas pa ang paglalayag para sa maliliit na bangka, pinapayuhan pa rin ang lahat na mag-ingat lalo na kung may kasabay na thunderstorms. Ngayon naman tingnan natin ang tropical cyclone update na inilabas ng Pag-asa kahapon. Para sa week 1 mula September 29 hanggang October 5, wala pang nakikitang TCLV o Tropical Cyclone-like Vortex sa loob ng Philippine Monitoring Domain. Gayunpaman, isang TCLV-1 ang posibleng mabuo sa silangang bahagi ng PAR at base sa datos tatawid ito ng Luzon na may mataas na posibilidad na maging tropical cyclone. Inaasahan na tataas mula moderate hanggang high ang tsansa ng pagdevelop nito habang papalapit sa ating bansa. Mayroon ding TCLV-2 na posibleng mabuo sa silangang boundary ng TCAD, ngunit mababa pa ang tsansa nito na maging ganap na bagyo sa week 1. Para naman sa week 2, mula October 6 hanggang October 12, inaasahang ang TCLV-1 ay magpapatuloy patungong Vietnam at Hainan area at malaki ang posibilidad na isa na itong ganap na bagyo bago tuluyang lumabas ng PR. Samantala, ang TCLV-2 ay papasok naman sa northeastern boundary ng PAR na may mababang posibilidad pa ring maging bagyo. Kung susuriin gamit ang GFS model, malinaw na nakikita ang low pressure system na nasa silangang bahagi ng bansa sa labas ng PAR. Unti-unti itong kikilos pahilagang kanluran at sa oras na pumasok sa ating teritoryo, posibleng lumakas ito at maging tropical depression o tropical storm. Sa ilang forecast, ipinapakita na maaaring daanan nito ang Northern Luzon, ngunit dahil ito ay long-range forecast pa lamang, hindi pa tiyak ang magiging galaw. Posibleng lumihis ito patungong Hilaga, bumaba pa o magbago ng direksyon, depende sa kondisyon ng dagat at hangin sa mga susunod na araw. Mahalaga ring isaisip na kahit hindi tinatamaan ng mismong track ng bagyo ang isang lugar, maaari pa rin itong makaranas ng epekto tulad ng malakas na pag-ulan, malalakas na hangin at storm surge, lalo na kung hihilahin nito ang southwest monsoon. Kaya mga kababayan, manatiling nakatutok sa mga abiso ng Pag-asa, sundin ang paalala ng lokal na pamahalaan at laging maging handa. Maraming salamat sa inyong suporta at patuloy po tayong mag-ingat.